Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Girl, bilisan mong maligo. Para ka talagang pagungkong kumilos ang kupad mo. Malakas na sabi ni May habang kumakatok sa labas ng pintuan ng banyo. Roommate kaming dalawa dito sa apartment. Best friend ko si May at katrabaho din. Malapit na si Joel. Paalala niya sa akin. Heto na lalabas na. Saglit lang. Sagaw ko. Mahina kasi ang buhos ng tubig kapag ganitong oras kaya natagalan ako matapos maligo. Aba, Kaylin, anong petsa na? Nakapamewang na tanong ni May nang buksan ko ang pintuan at bumungad siya sa harap ko. Inilasan ko na nga. Ang tagal kasing mapuno ng timba. Napakabagal ng buhos ng tubig. Malakas pa ang ihi mo dyan eh. Nakabusangot na reklamo ko. Ito ang nakakainis na sitwasyon dito sa lugar namin kapag ganitong oras na. Halos wala ng patak ng tubig. Kapag umabot na ng 9:00 ng umaga. Late na kami nakauwi ni May kagabi kaya tinanghali ako ng gising. Last minute ay pinag-overtime kami ng boss namin dahil may kliyente pa na pumasok sa beauty center. Inabot tuloy kami ng 2:00 ng madaling araw. Malas pa namin na malakas ang buhos ng ulan kaya naman halos wala na kaming masakyan. Resulta tuloy ay inumaga kaming dalawa na dilat ang mga mata kakahintay ng taxi. Sure ka na ba talaga sa gagawin mo, sisi? Narinig kong tanong ni May habang nakasunod sa akin. Siya ang una kong nakilala dito sa Manila na lumuwas ako mula sa Lopez, Quezon. Pupuntahan ko sana ang kapitbahay namin na nag-alok sa akin ng trabaho pero naligaw ako. Dahil hindi ako sanay sa pasikot-sikot dito sa Manila noon at hindi ko alam ang galawan ng mga tao na sa paligid ko kaya nawala ang bagay na tanging koneksyon ko kay Minda. Siya dapat ang magpapasok sa akin noon ng trabaho sa bahay na pinapasukan niya. Pero hindi na ako nakarating at naligaw na. Nawala na nga ang dekipad na cellphone ko, inadukot pa ang maliit na halagang dala ko kaya nalumo ako at nagsisi na sumugal akong lumuwas ng Manila. Mabuti na lang at napadaan sa lugar na kinauupan ko sa May at nakita ako na malakas na humahagulhol sa sulok. Awang-awa ako sa sarili ko noon dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Natatakot kasi ako sa posibleng may masama pa na mangyari sa akin sa kalsada, lalo na't hindi ko alam kung saan ako pupunta. Gustuhin ko man na bumalik sa amin sa probinsya ay wala na akong pera. Isa pa kung babalik ako doon ay siguradong masasaktan na naman ako ng tatay ko. Hindi ko isusugal ang sarili ko dahil muntik na ako mapatay ng aking ama nang minsang umuwi siya na susuray-suray sa tindi ng kalasingan. Kaya ginusto ko na umalis doon para magtrabaho sa malayo at makalayo sa kanila. Mas mabuti na rin na umalis ako para hindi ko na maranasan ang kalupitan ng mga magulang ko. Lumaki akong walang naramdamang pagmamahal sa pamilya na kinamulatan ko. Asot po sa mga magulang ko na walang araw na hindi nag-away at nagtalo. Parte na talaga ng buhay namin sa araw-araw ang sigawan at murahan na nakasanayan ko na. Nawalan na rin ako ng pakialam sa kapitbahay na walang araw na hindi kami pinag-uusapan. Nabuhay ako manhid at walang pakialam sa paligid. Ayoko nang balikan ang buhay na iyon kaya nangako ako sa sarili ko na hindi ko sila gagayahin. Mabait ang Diyos dahil nakatagpo ko si May na ginawa ang lahat para tulungan ako. 18 taong gulang lang ako nung lumuwas dito at heto ako makalipas ang 5 taon ay matatag na ako. Dahil yun kay May na buong puso akong tinulungan at inaruga kahit hindi kami magkaano-ano. Minsan talaga ay mas mabuti pa na lumapit sa ibang tao kaysa sa sariling kamag-anak mo. Wala man akong natanggap na pagmamahal sa pamilya ko ay heto si May na higit pa sa kaibigan ng turing sa akin. Nag-daydreaming ka na naman, Bessie. Kapag na-late ka, siguradong bad mood na naman na jowa mo. Alam mo naman na ayaw niya na naghihintay. Nakasimangot na sabi ni May. Kilala niya ugali ni Joel. Ayaw talaga ni lalaking iyon ng mabagal kumilos kaya malimit kami mag-away dahil naghihintay siya sa akin. Malaki ang nagbago sa buhay ko simula nang magpunta ako dito sa Maynila. Dito ko natagpuan ang kapayapaan na hinahanap ko. Malayo sa magulong takbo ng araw-araw na buhay ko sa probinsya kasama ang mga magulang ko. 2 linggo na lang ay ikakasal na kaming dalawa ni Joel.
Ito ang araw na pupunta kami sa simbahan para sa last week ng seminar namin. Magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ko ngayong ikakasal na ako sa taong mahal ko. Masaya ako kay Joel. Siya nag-iisang lalaki minahal at pinagkatiwalaan ko. Malungkot dahil alam kong hindi pupunta ang mga magulang ko. Matigas ang puso nila at itinakwil ako ng araw na umalis ako sa amin. Nawalan kasi sila ng katulong sa bahay na siyang gumagawa na lahat ng gawain. Araw-araw umuwi lamang si mama kapag nagutom siya galing sa pakikipagkapit-bahay. Dapat ay nakapagluto na ako kapag dumating siya dahil kung hindi panigurado na masakit na mga salita ang maririnig ko mula sa kanya at kung minsan naman ay may sampalat sa bunot pa. Kapag minalas pa ako na masama ang araw ni mama at nag-away silang dalawa ni papa, ay ako ang napagbubuntunan ng kanyang galit. Maraming beses na inisip ko na hindi nila ako anak. Maraming tanong sa isipan ko kung bakit ganoon ang trato nila sa akin, samantalang nag-iisang anak lamang ako. Nasagot ang tanong ko nang dumating ang kapatid ng aking ina. Siya nagkwento sa akin ng mga bagay na gusto ko malaman tungkol sa punot dulo ng magulong pagsasama ng mga magulang ko. Hindi umano gusto ng mga magulang ko ang bawat isa. Nagkataon lamang na may nakakita sa kanila noon sa probinsya na magkasama sa madilim na lugar. Kaya kinaumagahan ay pinatawag ang pamilya ni Papa para ikasal ang dalawa. Ganoon kasi ang mga matatanda sa probinsya. Makita lang na magkasama o kaya naman ay magkausap ang dalaga at binata, lalo na kung gabi na ay issue na. Pareho umanong may kasintahan ang mga magulang ko kaya ganoon na lamang ang galit nila sa isa't isa nang makasal ang mga ito na naging dahilan ng kanilang hindi magandang pagsasama. Hindi nila natutunan na mahalin ang isa't isa kahit na ipinanganak na ako. Lumaki akong napunta sa akin na sisi at higit sa lahat ay ako ang sumalo ng mga frustration ng mga magulang ko. Naluluha na bumaling ang tingin ko sa pintuan nang pumasok si May. Iniwan kasi niya ako saglit kanina para bigyan ng privacy na magbihis. Ito ang isang bagay na gusto ko sa kaibigan ko. Alam niya mga bagay na mahalaga sa akin, kaya wala ako naging problema sa kanya sa loob ng 5 taon. Nakakalungkot na alis ako at iiwanan ko siya. 2 linggo na lang ay lilipat na ako sa bahay na kinuha ni Joel sa pag-ibig nang inaprubahan ang housing loan niya. May stable job kasi si Joel bilang supervisor sa isang pabrika sa Pasig. Malaking bagay na regular siya sa trabaho dahil hindi ko na iisipin ang future namin. Tawan ko ba kung bakit ako ay nagustuhan niya noon dahil marami naman na may gusto kay Joel nang pumasok ako sa pabrika noon bilang contractual. Regular na siya noon sa trabaho at agad na nakapalagayan ko ng loob sa kumpanya. Hanggang sa isang araw ay naligaw siya sa akin at sinagot ko naman agad. Pagkatapos ng 4 na buwan, masaya ako na natutupad na ang pangarap ko na makapag-asawa ng taong pinili ko at mahal ko. Hindi ako magiging katulad sa mga magulang ko. Kaya nangako ako sa sarili ko na hindi ko ipararanas sa mga magiging anak ko ang pinagdaanan ko noon habang lumalaki ako. Mamahalin ko sila ng higit pa sa buhay ko at hindi ko hahayaan na maramdaman nila ang lungkot at sakit na naramdaman ko noon kahit pa kasama ko sa isang bubong ang aking mga magulang. Nadatnan kong nakaupo si Joel habang nakatingin sa hawak na cellphone. Marahan akong lumakad palapit sa kanya na ikinalingon naman niya sabay tayo nang makita ko para salubungin ako. Ready? Mabilis na tanong ni Joel sa akin. Pinasadahan niya ng tingin ang buong katawan ko na agad na ikinapula ng mukha ko. Hanggang ngayon kasi ay nahihiya pa ako sa paraan kung paano niya ako tingnan kahit ilang taon na kaming magkasintahan. Malinaw kay Joel na hanggang hawak kamay at halik lang ang kaya kong ibigay ngayon. Pero nangako ako na ibibigay ko ang sarili ko sa kanya sa mismong araw ng kasal namin bilang regalo. Gusto ko kasing humarap sa altar na buo at malinis gaya ng panata ko sa sarili ko. Gusto kong matupad iyon. Kaya masaya ako na 2 linggo na lang ay ikakasal na kaming dalawa at nagawa ko ang pangako ko sa sarili ko na buo ako. Ngumiti ako kay Joel at niyaya ko na siya. Tara na. Nagiwas ako ng tingin dahil ayoko kasing salubungin ang mga mata niya. Natatakot ako sa emosyon na maaari ko makita. Kaya ako na ang unang umiwas bago pa ako matukso. Tukso dahil napakalagkit niya kung titigan ako. Mabuti na lamang at malakas ang kontrol ko sa sarili ko dahil kung hindi ay sigurado na wala na, naisuko ko na noon pa ang pagkababae ko. Isang mainit na halik sa labi ang natanggap ko pero agad na pinutol ni Joel nang tapikin ko siya sa balikat. I miss you. Namumungay ang mga matang bulong ni Joel sa akin. Ngumiti ako at nag-iwas ng tingin dahil baka biglang lumabas si May at abutan kaming ganitong eksena kaya niyaya ko na siyang lumabas.
Malapit lang ang simbahan kaya nakarating agad kami bago ang takdang oras. 1 oras lamang ang itinagal ng seminar kaya napagkasunduan naming mamasyal at maglibot-libot sa mall. Bihira kasi namin gawin ang ganito dahil magkaiba kami ng rest day. Simula na lumipat ako ng trabaho ay hindi na kami laging nagkikita. Sa tawag at text na lang kami. Araw-araw nag-uusap dahil malimit ay hating gabi na ako kung makauwi ng bahay at minsan naman ay madaling araw na. Magkaibang schedule ng pasok namin sa beauty center na pinapasukan ko bilang receptionist kumpara sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Joel. Sa hapon ang simula ng shift ko at madaling araw na akong umuwi. Risky ito sa tulad kong babae pero nasanay na ako. Mabuti na lang talaga at lumipat sa main ng trabaho kaya kasama ko siya gabi-gabi umuwi. Sa SM na lang tayo mamasyal, babe. Sabi ni Joel. Tumango ako at ngumiti sa kanya. Sobrang namiss ko rin talaga siya kaya natutuwa ako na pwede kaming mamasyal ngayon ng magkasama. Manood na lang tayo ng sine. Anong gusto mong panoorin? Tanong ni Joel habang nakaakbay sa akin at naghihintay ng taxi na dadaan. Pili na lang tayo sa sinihan kung alin ang magandang showing ngayon. Nakangiti na sagot ko dahil hindi rin kasi ako updated sa mga bagong palabas ngayon. Ilang saglit pa ay lula na kami ng taxi at patungo na sa pinakamalapit na SM dito sa lugar namin. Hindi mahirap hanapin ang shopping mall na pupuntahan namin dahil kahit saan sulok ng bayan ay may branch sila. Isang sweet romance na palabas ang napili ko na panoorin namin. Hinayaan akong pumili ni Joel dahil treat daw niya ito sa akin. Napaka-gentleman talaga ng fiancé ko at laging ako ang priority niya. Kaya naman spoiled talaga ako sa kanya sa lahat ng bagay. Tulad ng dati ay hawak kamay kaming dalawa ni Joel kahit saan kami pumunta. Nahihiyaman ako sa sweetness na ipinapakita niya sa akin kahit may ibang tao sa paligid namin ay unti-unti na rin akong nasanay. Si Joel kasi ang klase ng tao na napakalambing. Maya't maya ay gustong nakayakap at nakahalik sa akin. Gusto rin na laging hawak at magkasalikop ang kamay namin dalawa. I felt so special with him. Wala na akong mahihiling pa at labis ang pasasalamat ko sa Panginoon na ibinigay niya si Joel sa akin. Siya ang pumuno sa kakulangan ko. Sa kanya ko rin natagpuan ang pagmamahal na hindi ko nakita at naramdaman mula sa mga magulang ko. Hindi man perpekto ang relasyon namin dalawa dahil may pagkaseloso si Joel at ayaw niya ako nakikita na nakatingin sa iba, ay hinayaan ko na lang at sinunod ang gusto niya. Mahalaga siya sa akin at ginagawa ko ang lahat ng alam kong tama para maging maayos ang relasyon namin dalawa. Siya ang nasusunod sa maraming bagay. Siguro nga ay masasabi ko na sa kanya na ako nakadepende. I loved him so much to the point na gusto ko na siyang pagbigyan dahil alam ko na nahihirapan siya sa sandaling magkasama kami at nauuwi sa mainit na halikan ang simpleng pagyakap niya sa akin. Sa pinakasulok na upuan ng sinihan ang nakuha naming upuan. Hindi rin maraming tao dito sa loob dahil hindi blockbuster na pelikula ang napili ko. Tapos tanghaling tapat pa kaya ito marahil ang dahilan kaya iilan lang ang nanonood ngayon. Yumakap agad sa akin si Joel nang makaupo kami at sinibasib ako ng halik sa labi. Hindi na ako nakapagreklamo nang ipasok niya ang kamay sa loob ng blouse na suot ko. Joel, anong ginagawa mo? Baka may makakita sa atin. Kinakabahan na bulong ko ng pansamantalang pakawalan niya ang labi ko para sumagap ng hangin. It's okay, babe. Ilang araw na lang naman ikakasal na tayo. Baka pwede nang mauna ang honeymoon natin. Wala naman ako nakikitang problema kung pagbibigyan mo ako kasi pakakasalan naman kita. Sensual na bulong ni Joel bago muling lumapat ang labi sa balat ko at nagsimula na namang humalik sa leeg ko. Nanayo ang balahibo ko ng buksan na isang kamay niya ang botones at zipper ng pantalong suot ko. Please, tigilan mo yan, Joel. Mahinang pakiusap ko sa kanya dahil kahit kami lang nandito sa sulok at madilim, ay hindi ako komportable sa ginagawa namin. Namiss kita ng sobra, babe. Mukhang hindi mo naman ako namiss man lang. Bakas ang pagtatampo sa tinig na sabi ni Joel. Napabuntong hininga ako. Ito ang iniiwasan ko dahil ayoko magalit at magtampo si Joel sa akin. Kaya lang kung hahayaan ko siya ay baka kung saan kami humantong, lalo na at nasa pampubliko kaming lugar. Malaking kahihiyan kung may makakakita sa amin at higit sa lahat ay natatakot ako sa posibleng mangyari, lalo na at ramdam ko na hindi na naman makapagpigil si Joel. Hindi sa ganoon, Joel. Alam mo naman kung bakit, di ba? Isa pa nasa pampubliko tayong lugar. Paano kung may makakita sa atin? Mahinahon ko siyang kinausap dahil ayoko kasi na pagsimulan namin ito ng away. Nakahinga ko ng maluwag nang tumigil sa panghalik sa akin si Joel. Okay, walang problema kung ayaw mo. Inalis niya ang kamay sa loob ng damit ko at sumandal sa upuan.
Mabilis na inayos ko naman ang sarili ko, maging ang damit na suot ko. Wala kaming imikan habang pinapanood ang palabas kahit pa hindi ko na nauunawaan ang takbo ng storya. Nag-aalala ako kay Joel kapag ganitong tahimik siya. Sinisisi ko tuloy ang sarili ko dahil kung pinagbigyan ko na siya, ay baka na-enjoy pa namin dalawa ang pinapanood namin ngayon at walang cold treatment ng isa't isa. Gusto ko siyang kausapin pero nagpipigil ako dahil baka umabot na naman sa punto na mapikon siya at bulyawan ako. Ayoko na dito pa kami mag-away kaya hinayaan ko na lang siya. Abala sa hawak na cellphone si Joel habang nagtitipa ng mensahe. Hindi ko na lang pinansin kung sino ang kachat niya dahil baka bored na siya. Ilang saglit pa ay nagpaalam si Joel na pupunta sa CR saglit. Pero inabot siya doon ng halos kalahating oras bago nakabalik. Masakit daw ang tiyan niya kaya natagalan sa loob ng comfort room. Dahil nag-aalala ako sa kanya kaya inaya ko na siyang umuwi na kahit hindi pa tapos ang palabas. Ayoko naman na maging makasarili at mag-enjoy sa panonood gayong masama ang pakiramdam ng kasama ko. Nakikita ko sa kilos ni Joel ang pagkabalisa, kaya hindi na ako nagpahatid sa kanya pa uwi sa apartment. Sumakay na lang ako ng taxi at umuwi mag-isa dahil malayo ang bahay niya sa lugar kung saan ako nakatira. Nakita ko na hindi komportable si Joel sa mga kilos niya at halos hindi makatingin sa paligid. Gusto ko sanang sumama sa bahay niya para may kasama siya in case na kailangan niya ng tutulong sa kanya pero tumanggi siya. Ayaw na daw niya akong abalahin dahil kaya na daw niya. Normal na sakit ng tiyan lang daw ang nararamdaman niya dahil nalipasan siya ng gutom kagabi tapos heavy meal ang kinain niyang breakfast kanina. Tinanggap ko ang paliwanag ni Joel kaya umuwi ako mag-isa. Nakarating agad ako sa apartment at nadatnan kong mahimbing ang tulog ng kaibigan ko. Kaya hindi ko na ginising si May dahil alam kong pagod at puyat siya kagabi. Kanina pa ako nakahiga pero hindi naman ako dalawin ng antok. Hindi rin ako mapakali dahil ilang ulit ko nang tinatawagan sa Joel pero hindi siya sumasagot. Mas lalo ako nakaramdam ng kaba sa dibdib ko. Kahit gaano kabisa si Joel ay tumatawag siya sa akin. Pero dahil mukhang masama talaga ang pakiramdam niya kaya hindi niya magawang sagutin ang mga tawag ko. Dahil talaga nag-aalala ko ay hindi ko na nagawa magpalit ng damit. Agad akong lumabas ng apartment para pumunta sa bahay ni Joel. Alam ko ang lugar kung saan nakatayo ang bahay na nabili niya kaya madali para sa akin na puntahan si Joel kahit mag-isa lang ako ngayon. Ilang ulit na niya kasi akong isinama doon at hindi lang isang ulit na muntik-muntika rin niya ako maangkin kung hindi lang ako nakapagpigil. Para kasi kay Joel ay normal lang ang pagtatali kahit hindi pa kami kasal. Hindi umano kailangan ng kasulatan para gawin ang bagay na iyon dahil magagawa namin iyon basta gusto namin dalawa. Pero ilang ulit na tinutulan ko kaya paulit-ulit na pinag-awayan namin. Tinawagan ko ang numero ni Joel pero tulad kanina ay nagri-ring lang ito. Naririnig ko pa mula dito sa kinatatayuan ko ang malakas na tunog ng kanyang ringtone na Always Be My Baby by Mariah Carey. Pero hindi niya sinasagot. Sigurado ako na nasa loob ng bahay si Joel kaya lumapit ako sa pintuan para kumatok. Kaya lang nakaawang pala ang pinto at indikasyon na bukas ito. Malaki ang hakbang na pumasok ako sa loob ng bahay para lang magulat nang marinig ko ang impit ng mga ungol ni Joel. Abot-abot ang kaba na mabilis ako umakyat sa hagdan at pumasok sa nakabukas na pintuan ng silid niya. Pero nagulat ako sa tagpong bumulaga sa aking mga mata. Nakahiga si Joel sa ibabaw ng kama habang pinapaligayan ng babaeng hubot-hubad na nasa pagitan ng kanyang mga hita. Isang hikbi ang kumawala sa labi ko na ikinagulat ng 2 taong naabutan ko. Agad tumayo si Joel at kahit walang saplot ay akmang lalapit sa akin. Umiiling ang ulo at nangihina na umatras sa mga paa ko, pero sa gilid ng hagdan ako napasandal. Anong ginagawa ng babaeng yan dito, sweetheart? Nakataas ang kilay na tanong ng babaeng nakahalukip-kip sa sulok at hindi nag-abala na magbihis o magtakip ng katawan. Hindi siya pinansin ni Joel at nagkukumahog na lumapit sa akin habang walang tigil ang pag-agos ng luha mula sa mga mata ko. Babe, magpapaliwanag ako. Natataranta na sabi ni Joel. Babe, so siya pala ang girlfriend mo na demure at tinitiis ka. Kaya kapag hindi ka nakakatiis ay tinatawagan mo ako para paligayahin ka. Nakangising sabi ng babaeng kasama ni Joel. Nasa tinig dito ang pangungutya sa akin at hindi ko hahayaan na insultuhin niya ako. Nagpunas ako ng luha sa pisngi at tumayo ng tuwid saka tinitigan sa mata ang nag-aalala na si Joel. Tapos na tayo, Joel. Tinatapos ko na lahat sa atin. Malaya ka na. Pwede mo nang gawin na lahat ng gusto niya ng babae mo. Huwag ka na ulit magpapakita sa akin kahit na kailan.
Matigas na sabi ko at pagkatapos ay mabilis na tumakbo pababa ng hagdan at walang lingon likod na umalis sa bahay ng laking pinagkatiwalaan ko pero niloko ako. Hindi ko alam kung kaya ko bang umuwi na maayos ang kondisyon ko sa apartment na tinutuluyan ko. Grabe kasi ang pagpipigil na ginawa ko para hindi po balahaw ng iyak dito sa loob ng jeep na sinakyan kong pauwi. Halo-halo ang emosyon na nararamdaman ko habang lula ng jeep. Nalalabo ang mga mata ko at gusto ko sumigaw dulot ng labis na sakit at sama ng loob pero hindi ko magawa dahil puno ng pasahero ang sinakyan ko at alam kong pagtitinginan nila ako. Lutang na bumaba ako ng jeep at halos patakbo na naglakad, pauwi para mabilis na makarating sa bahay. Laking pasasalamat ko na wala si May nang dumating ako kaya nagawa kong palayain ang hikbi at mga luhang matagal kong pinigilan. Narinig ko ang malakas na tunog ng cellphone sa loob ng bag ko. Alam ko na si Joel ang tumatawag sa akin ngayon kaya hindi na ako nag-abalang kunin ito para sagutin ang tawag. Walang hiyang lalaking iyon. Ang galing niya magkunwaring masakit ang tiyan pero iba pala ang masakit sa kanya. Ilang taon ako nagtiwala kay Joel tapos sa ganito lang pala mauuwi ang lahat. Sobra ko nasasaktan dahil mahal ko siya. Mahal na mahal pero hindi ako tanga at bulag para hindi ko makita ang panlolokong ginawa niya. Matagal na pala niya akong niloloko. Kaya pala sa tuwing kasama ko siya may kausap at katek siyang iba. Hinayaan ko lang si Joel noon dahil malaki ang tiwala ko sa kanya pero sa kabila pala nito ay may iba siyang babaeng iniuuwi sa kanyang bahay kahit malapit na kaming ikasal. Tiwala ako na siya ang lalaking pinili ko dahil nakikita ko ang maganda niyang katangian sa tuwing kasama ko siya. Pero sa likod pala noon ay paulit-ulit niya akong niloloko at doon pa talaga niya dinadala sa bahay kung saan ay dapat ay ititira niya ako sa oras na ikasal na kaming dalawa. Magsama silang dalawa doon ang babae niya. Wala akong pakialam kahit mabulok sila doon. Galit ako. Galit na galit. Gusto kong sumbatan sa Joel pero ayoko siyang makita. Hindi ko kayang tingnan ng mapagkunwari niyang mukha't mga mata. Pare-pareho lang talaga mga lalaki. Nagpahid ako na luha sa pisngi tumayo ng tuwid. Masakit man ay tatanggapin ko pero hindi ko kakayaan na masaktan pa ako na dahil sa kanya. Kung nagawa niya akong pagtaksilan ngayon ay siguradong magagawa niya yun kapag matagal na kami at magsawa na siya sa akin. I hate him. Kulang na lang ay isumpa ko siya at ganoon din ang lahat ng mga lalaki sa mundo. Maloloko at napakasinungaling niyang tao. Iiyak ako ngayon pero hindi ko na ulit hahayaan ang sarili ko na masaktan ng dahil sa kanya. Kung sakali magkaroon ulit ako ng boyfriend ay sisiguraduhin ko na hindi ako maghahabol. Hindi ako masasaktan at lalong hindi ako ang dapat na matakot na maiwan. Tunog ng malakas na katok mula sa labas ng pintuan na narinig ko pero hindi ko pinagbuksan. Wala akong pakaalam sa mundo ngayon kaya wala din akong balak na pagbuksan ako sino mang nasa labas at kumakatok. Wala akong lakas para humarap sa kahit na sino ngayon dahil pakiramdam ko'y durog na durog ako habang paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang malaswang tagpo na nakita ko. Mahigit 3 taon ang sinayang ko kay Joel habang niloloko niya ako. Hindi nawawala sa isipan ko ang tagpong nadatnan ko sa loob ng kwarto ni Joel. Para itong palabas na nagpa-flashback sa isip ko at malinaw na nakikita ko sa tuwing pipikit ako ng mga mata kung paano sila hubot-hubad habang... Ayoko nang muling isipin pa ang tagpo na yun dahil mababaliw ako. Parang hinihiwa ng matalim na patalim ang puso ko sa tuwing pipikit ako at naalala ko ang mukha ni Joel. Nakakasuka siya. Silang dalawa ng babae niya. Ang bababoy nila. Kaya bagay silang magsama. Nakita kong bumukas ang pintuan at pumasok si May, kasunod si Joel. Malalaki ang hakbang na lumapit ang walang hiyang lalaking ito sa akin at agad akong niyakap habang para akong tuod na nakatayo sa kinatatayuan ko. Babe, I'm sorry. Alam kong galit ka sa akin. Please, mag-usap tayo. Pag-usapan natin ito. Nagmamakaawa na pakiusap sa akin ni Joel habang yakap ako ng mahigpit. Hindi ko siya kayang kausapin ngayon, kaya hindi ko nagawang ibuka mga labi ko para kausapin si Joel. Tila bigla ang natuyo ang mga luha sa mga mata ko kaya walang pumatak sa pisngi ko habang yakap niya ako. Binaklas ko ang nakapulupot ng mga braso ni Joel sa katawan ko at mabilis na kumawala sa kanya habang matigas ang ekspresyon ng mukha. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita kahit na kailan. Huwag ka na ulit pupunta dito dahil wala ka ng karapatan na tumapak man lamang dito sa bahay ko. Matigas na sabi ko kay Joel. Natigilan siya pero mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Joel at matalim na tumingin ang mga mata sa akin habang kuyom ang kamao. Hiwalayan agad na gusto mo? Ha, Kaylin?
Kaya mo ko itapon ng ganito lang matapos ko maghintay sa'yo ng ilang taon? Galit na tanong ni Joel sa akin. Sa tingin mo ba ay may iba pang magtsatsaga sa'yo katulad ko? Wala na ibang lalaking mamahalin ka ng higit pa sa pagmamahal ko. Hindi ko alam kung saan kumuha ng kapal na mukha si Joel para tanungin ako ng ganito. Sa inis, hindi ako nakapagpigil at nasampal ko siya. Ito ang unang pagkakataon na nasaktan ko siya at pinagbuhatan ng kamay. Mabait akong tao. Halos hindi nga ako makapatay ng ipis pero heto ako ngayon. Nagawa ko sampalin ng taong minahal ko ng ilang taon. Tama nga ang kasabihan na nasa loob ang kulo ng taon tahimik kapag napuno. Ginising ni Joel ang kakaibang versyon ng pagkatao ko. Nailabas ko ang tapang na maging ako ay hindi ko alam na meron pala ako. Ngayon dumating na ako sa sukdulan. Hindi ko kailangan na mapagkunwaring pagmamahal mo, Joel. Wala na akong tiwala sa sinungalit at malulokong tao katulad mo. Pasigaw na sabi ko sa kanya. Naniningkit ang mga matang tinapunan ko siya ng masamang tingin. Halos magdilim ang paningin ko habang nakatingin sa lalaking kaharap ko. Siya na nga ang may kasalanan sa akin tapos siya pa ang may lakas ng loob na maliitin ako. Along ganoon pala kaliit ang tingin niya sa akin. Matagal ako nabulag sa peking pagmamahal na lalaking kaharap ko, kaya hindi ko nakita ang mapagbalat kayong anyo ng pagkatao ni Joel. Kasalanan ko rin naman kung bakit ako nasasaktan ng ganito dahil hinayaan ko siyang maging sentro ng buhay ko. Lahat ng nakita kong red flag noon ay tinatanggap ko. Kung binigyan ko lang iyon ng pansin, sana'y wala ako sa ganitong sitwasyon ngayon. Tama nga sila. Nakakabulag ang magmahal dahil wala akong nakitang pangit sa pagkatao ni Joel na sinamantala naman niya. Kahit ano mangyari, ay hindi ako papayag sa gusto mo mangyari. Akin ka lang at mananatiling akin ka, Kaylin. Madiin na sabi ni Joel. Matigas ang aura ni Joel. Biglang nagbago ang karaniwang malambing na pakikitungo niya sa akin. Napalitan ang dating malambot na ekspresyon niya ng nakakatakot na emosyon nakikita ko ngayon sa kanyang mga mata. Malayong-malayo ang nakakatakot na ekspresyon na nakikita ko ngayon kay Joel sa dating siya. Sa tingin ko ay obsessed na siya sa akin at gagawin niya ang lahat makuha lang ako. Hindi ako papayag na mapunta ka sa iba. Kaylin, akin ka lang, babe. Walang bakas ng pagsisisi na sabi ni Joel sa akin. Ang tagal kitang hinintay at hindi ako papayag na sa iba ka lang mapunta. Mabilis na hinablot ni Joel ang pulusuhan ko at umikot ang braso sa bewang ko. Hindi ko nakakilos sa ginawa niya dahil nabigla ako. Sinamantala naman ito ni Joel kaya nagawa niya akong halikan sa labi. Nagngingit ang kalooban ko sa ginawa ni Joel dahil lumapat sa balat ko ang maruming labi niya. Gayong kanina lang ay alam kong ginamit niya sa babaeng katalik niya. Parang bumbilya na umiilaw sa isipan ko ang lahat. Ubod lakas na kinagat ko sa labi si Joel at sinundan ng malakas na pagtuhod sa pagitan ng kanyang hita. Nasaktan si Joel kaya nabitawan niya ako. Nakita ko kung paano siya namilipit sa harap ko pero wala akong naramdamang awa para sa kanya. He deserves that. Kulang pa iyan kumpara sa sakit na naramdaman ko ngayon dahil sa panlulokong ginawa niya sa akin. Umalis ka na dito, Joel. Bago pa ako makagawa ng bagay na pareho natin pagsisisihan. Matigas na utos ko sa kanya habang nakaturo ang daliri sa pintuan. Nakita ko na nakatakip ang kanang kamay ni May sa kanyang bibig matapos makita kung ano ang ginawa ko kay Joel kaya nanatili itong nakatayo sa sulok. Sige na, Joel. Umalis ka na muna. Bukas na lang ulit kayo mag-usap ni Kaylin. Nagkakasakitan na kayong dalawa kaya mas mabuti pa na palipasan niyo muna ito. Pakiusap ni May nang makalapit sa amin. Para akong galit na tigre sa mga oras na ito kaya baliwala sa akin ang galit na nakikita ko sa mukha ni Joel ngayon sa harap ko. Tinapunan ako ng masamang tingin ni Joel bago siya nagsalita. Hindi pa tayo tapos. Kaylin, babalikan kita at sisiguraduhin ko na matutuloy ang kasal natin. Kuyom ang kamao habang nakatayo sa harap ko si Joel pero wala na akong pakaalam sa kanya ngayon. Mali si Joel dahil wala na siyang babalikan pa. Hindi ako papayag na muling lokohin niya. Hindi na ako ang dating Kaylin na sobrang minahal siya. Kahit nagbuka na akong tanga na sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya. Hindi naging madali para sa akin ang lahat. Isang linggo na ako nagdurusa, hindi lamang sa sakit kung hindi pati sa presensya ni Joel na kahit saan na lamang ay nakasunod sa akin. Kahapon lamang ay muli kami nagkita ng puntahan niya ako sa beauty center na pinapasukan ko at magpanggap na customer para makalapit sa akin.
Kung pagbabasehan ko ang nakikita kong ugali ni Joel ngayon, ay masasabi ko na mahal niya ako dahil hindi siya sumusuko. Lahat ay ginagawa niya para bumalik ako sa kanya pero naging matigas ang puso ko. Hindi ko na siya kayang pagkatiwalaan pa. Kahit na anong gawin ni Joel ay hindi ko kayang kalimutan na lamang ang tagpong nakita ko sa loob mismo ng kanyang silid. Sa bahay na sana ay kami ang titira kapag natuloy ang kasal na pinapangarap ko. Pero nasira ang lahat ng iyon dahil nahuli ko siyang niloloko ako. Hindi ko makapaniwala na ang taong ipinagmamalaki ko at buong pusong minahal ay kaya kong pagtaksilan at saktan ng ganito. I hate Joel to the point na nahigitan noon ang matinding pagmamahal na meron ako para sa kanya sa loob na mahabang panahong kasama ko siya. Inilagay ko siya sa pedestal sa puso ko. Buwan tiwalang ibinigay ko sa kanya. Umasa ako na hindi niya ako kayang saktan dahil ipinaramdam ni Joel sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya. Pero ang lahat ng mga iyon ay pagkukunwari lamang. Kaylin! Lumabas ka dyan! Alam kong nandyan ka sa loob! Mag-usap tayo! Malakas na sigaw ni Joel mula sa labas ng pintuan kasabay ng nakakabulahaw na mga katok. Napatakip na lamang ako ng dalawang mga kamay sa tenga ko pero ang walang hiyang si Joel ay naghagis ng bote sa sahig kaya nabasag ito. Umiinom na naman siya kaya sigurado ako lasing na naman ang manlolokong ito. Kahit gabain niya ang pintuan ay hindi ako lalabas at lalong hindi ko siya pagbubuksan.